Magandang araw po sa ating mga kababayang Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao at ang ating mga OFW worldwide. So muli ay nandito ho tayo sa may bahagi ng Supreme Court bilang protesta panawagan mga kababayan dito sa ating Associate Justice sa ating mga hukom mga kababayan upang ipanawagan na umaksyon na dito sa hinihiling ng ating mga kababayang Pilipino dahil nga mahigit isang taon na nga na hindi pa rin inaaksyonan ng ating Korte Suprema itong habeas corpus na ipinail ng mga anak ni Pangulong Duterte. At hanggang ngayon mga kababayan, parang tikom pa rin ang Korte Suprema sa posibleng aksyon. Kahit na nga mga kababayan ay nagkaroon ho ng signature campaign ng ating mga supporters ni Pangulong Duterte na umaabot na ng halos kalahati, kung hindi ako nagkakamali mga kababayan, is halos kalahating milyon na perma ang nalikom ng ating mga kababayang Pilipino. Pero hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ng ating Korte Suprema. Pero hindi ho tayo tumitigil, hindi ho tayo sumusuko, patuloy ho tayong umaasa mga kababayan na talagang umaksyon na ang Korte Suprema patungkol ho dito sa habeas corpus na ipinail ng mga anak ni Pangulong Duterte. Bukod doon mga kababayan ay dapat magdesisyon ang Korte Suprema na ibalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Dahil nga mga kababayan, yung pagkuha kay Pangulong Duterte ay masasabi ho natin ay labag sa batas dahil nga wala nang jurisdiction ho ang ICC dito sa ating bansang Pilipinas. Pero ang ginawa ng government o yung administrasyon ni Bongbong Marcos ay ipinagkanulo niya ang isang Pilipino sa ibang bansa para naman walang balakid sa kanyang mga gagawin, na kahit na alam naman ho natin mga kababayan na siya ay nasa kapangyarihan na, pero ang tiwala kasi ng sambayan ng Pilipino ay nananatili kay Pangulong Duterte. Kaya naman talagang ineliminate si Pangulong Duterte nang sa gayon akala ni Marcos Jr. ay mapupunta ang tiwala ng taong bayan sa kanya kapag nakulong si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Pero ang akala niya na bumaba, mas lalong tumindi at mas lalong tumaas ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Duterte kahit wala na siya sa posisyon. Dahil nga 90% ho ng sambayan ng Pilipino ang nagtitiwala sa ginawa ni Pangulong Duterte, dahil nga sa ginawa ni Pangulong Duterte nabawasan ang mga kriminal, yung mga salot sa bayan nabawasan, naging mapayapa, naging safe ang bawat kakalsadahan. Although merong kakaunti pa rin nagpapasaway, pero ang bilis ng aksyon ng ating kapulisan. Pero sa mga nangyayari sa kasalukuyan mga kababayan, sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. ay wala ho tayo nakikita mga pagbabago, no? O kaya naman ito ay talagang non-stop ho ang ginagawang kilos protesta ng ilan natin mga kababayan Pilipino upang maipanawagan na umaksyon na nga ho mga kababayan ang Korte Suprema. Umaksyon at magdesisyon na, kasi nga ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos is binaypas niya ang Korte Suprema. Kasi pwede lang naman na dalhin ho mga kababayan ang isang akusado sa ibang bansa para doon hatulan kung hindi gumagana ang korte ng isang bansa mga kababayan. Katulad ng Pilipinas, pwedeng ipadala si Pangulong Duterte sa Hague kung ang ating Korte Suprema ay baldado na, kumbaga hindi na gumagalaw. Pwede yun galon, pero gumagalaw ho, na nagkakaroon ho ng aksyon ang korte, gumagalaw ang korte, buhay ang korte, nagkakaroon ho ng masasabi ho nating hustisya dito sa ating bansang Pilipinas.
Oh, pero ang ginawa, binaypas at doon nilitis. Bakit nga ba doon sa Hague nilitis mga kababayan? Ito kasi yung paraan ng administrasyon ni Bongbong Marcos nang sa ganun anuman ang kanyang gawin sa ating bansang Pilipinas ay walang gaano makikisimpatya o mababawasan yung suporta lalong-lalo na kay Vice President Inday Sara Duterte dahil sa tingin ho ni Marcos Jr. na malaki ho ang epekto kapag nawala si Pangulong Duterte. Ang nangyari talaga, malaki nga naging epekto dahil imbis na bumawas yung taga-suporta ni BP Sara Duterte ay mas lalong lumakas, mas lalong tumindi. Yan ang nangyayari mga kababayan. So ngayon, hinihintay ho natin kasi naglabas ho ng kautusan ang Korte Suprema na ang ating presidente ay dapat mag-submit ho ng hair follicle test kasama si Recto at si Bongbong Marcos, no? Hair follicle test upang malaman kung may basihan ba, totoo nga ba itong sinasabi ng taong bayan. Pero medyo ano lang ako dyan mga kababayan, no, sa hair follicle test at saka drug test dahil kung hindi ito naka-live, posibleng madaya ho ito mga kababayan. Kaya kailangan kung gagawin ho ito ng presidente is live. Kasi pwede ho mag-submit siya ng kahit anong buhok papunta doon at kung mag-iba ang resulta at yun ang ipipresent o yung posibleng ipresent ho ng doktor mga kababayan. At papayag ba tayo mga kababayan na ganun ang mangyari sa gagawing hair follicle test ni Bongbong Marcos Jr.? Ay syempre hindi. Alam naman ho natin itong si Bongbong Marcos Jr. mga kababayan ay talagang talamak ang dayaan sa kanyang administrasyon. Nung midterm election nga ay nagkaroon ng matinding dayaan mga kababayan. Lalong-lalo pa ho ay talagang ititis ho yung isang bahagi ng kanyang katawan, itong kanyang buhok mga kababayan. Ito ay posibleng palitan ng ibang uri ng buhok, ibang klaseng buhok. Ang gagawin, ayan, ilalay tapos may doktor mga kababayan na magkaiba, doktor ng administrasyon, doktor ng ibang mga grupo. Doon malalaman kung talagang positive o negative si Bongbong Marcos at yan ho ay malalaman natin.